Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure, panibagong dayo ang amin na naman pong ginawa. Kaya tara, samahan niyo po kami muli sa adventure nito. Let's go! At sa mga bago po sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre, pakipaan ang notification bell para laging updated sa lahat ng mga bagong adventure ang gaya po nito. Ayan mga adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Syempre, another day, another adventure. Hindi na ako nag-intro kanina, itong preparation na ginagawa namin doon kanina. Kasi maaga pa lang, tutugtugan din yung mga tao. At ito, dito na kami sa laot. Sama nating sweeper, si Papa Tonyo. Native channel, Silent Hunter, doon si Silent Hunter. And then si Kuya at si Batang Spiro ay nandun na. So kami na lang tatlo na iwan dito, pero yung dalawa pababa na. So ako na lang last. So sige mga ka-adventure, samahan niyo po kami sa aming adventure ngayong araw. And again, thank you so much sa lahat ng patuloy na sumasama at tumatangkilik at walang sawang sumusuporta sa lahat po ng ating po mga adventure na ginagawa. Maraming salamat and good and God bless us all. Let's go. Let's go. Pagkatapos mag-gear up ng lahat mga ka-adventure, ayan, ako na lang ang naiwan at nagpalit nga pala tayo ng goma this time. Hindi na muna Salvimar ang gamit natin. Ito munang Seagull Sub na 14mm by Spearman's Gear, Brother Gaga Orozco ng Sambuanga Spiro. At ito, load na kagad tayo para if ever man meron tayong makitang pwedeng kalabitan, makapul kagad tayo ng trigger. Let's go! Pagkatapos ko mag-load ng pana mga ka-adventure ay nagsagawa muna ako ng ating warm-up dive at bumaba tayo dito sa may unahan lang ng konti ng bangka pang pagisi ng ating pong diving reflex. Na nasa ganun ay maging equip tayo at mabilis maka-adapt ang katawan natin sa ating paghahunt sa araw pong ito. Dito pala sa ating warm-up dive mga ka-adventure, nasa 13 meters po ang lalim natin pong tinatambayan. Nag-stay tayo dito at nag-aantay ng possible na target na pwede nating makalabitan. Ito ang isa sa kagandahan talaga mga ka-adventure, na meron tayong dive watch at namomonitor natin yung ating pong tagal ng pagsisid, ang ating lalim kung nasa ang lalim na tayo, at syempre yung surface interval na pagkatapos mo mag-dive ay iwa-warning ka niya kapag ka nadoble na ang time ng paninisid at sasabihin niyang pwede ka na naman magsagawa ng panibagong paninisid. Lahat pala kami mga ka-adventure ay nandito sa malalim na area kung saan madalas silang makita ng napakaraming mga kingmak. Pero by this time, ang lungkot mga ka-adventure, plus walang agos, kaya no choice, kailangan nating mag-ambush kasi wala rin tayo nakikitang mga iba-ibang classifications ng mga isda at pelagic na dumadaan. So kailangan nating gamitan ng mahabang pasensya at maraming paninisid, maraming pananambang para na sa ganun ay makakita tayo ng possible na target nating pwedeng makalabitan. Sayang mga ka-adventure, may malaking kawayanan sana, kaya lang sa sobrang linaw ng dagat ay natakot ito, hindi lumapit, or siguro nakaranas na ito na napana yung mga kasama niya or siya mismo ay napana na tapos hindi tinamaan. Kaya ayun, nabigo tayo sa pagkakataong ito. Maya-maya lang mga ka-adventure, pagkalipad ko sa mababaw lang na area, ito, biglang may dumaan sa aking dalawang kingmak. At gulat na gulat ako mga ka-adventure kasi nga ang dami ko ng kingmak na nakikita dito sa area, sa Basco Reef, pero hindi pa ako nakakahuli kahit isa. May one time akong tinira, nakawala pa, pero this time sana makakuha na. At ayan, napul ko naman yung trigger, pero medyo malayo kaya hindi ko sure
kung masisecure natin ang isdang ito. Plus ang layo ng mga kasama ko, hindi ko alam kung may magsi-second shot ba dito. Nagpahila ko ng bahagya mga ka-adventure dito sa King Mac. Try kong lagyan ng tension at drag yung kanya pong hinihilang tali kasi mas madali siyang manghina kapag mayroong bigat na nararamdaman. At kung makakawala siya, makakawala siya. Pero kung hindi naman, sa atin mapupunta ang isang ito mga ka-adventure kasi wala talagang kahit na isang espiro ang malapit sa atin sa pagkakataong ito. Isa sa common cases ng aksidente mga ka-adventure is yan, yung mga lubid na nakapulupot sa ating pong katawan. Marami na po mga spiro ang binawian ng buhay dahil po pag-recover nila sa isda ay accidentally na pulupot sa ibang part ng katawan, either sa fins or sa paa or sa kamay or sa katawan mismo mga ka-adventure. Kaya make sure na clear lagi ang mga lubid para nang sa ganun ay makaiwas tayo sa disgrasya. Sa loob ng katawan bumuka yung flapper mga ka-adventure at hindi siya makakawala, kaya na-secure natin ang lubusan ng isdang ito at on the way na rin si Papa Tonyo para walang sagabal sa ating pag-hunt. Ilagay na kagad natin mga ka-adventure sa bangka ang isda para siguradong hindi na ito mawawala or maaagaw sa atin ng tax collector. Pagkatapos makapagpahinga mga ka-adventure ay muli tayo nagsagawa ng panibagong paninisid at pananambang dito lang sa area kung saan natin nakita yung King Mac kanina, and expecting na sana ay meron pang maligaw dito sa mas mababaw na area na King Mac kasi hindi na talaga ako bumalik doon sa malalim dahil dito muna ako nagtambay kasi nga nandun nasa malalim na area ang apat na spiro na kasama natin: Native Channel, Silent Hunter Spiro Bugoy, si Maki at si Batang Spiro. Pero kalaunan mga ka-adventure, nanawa din ako mag-ambush doon sa mababaw kasi wala na talagang possible na target tayong nakita doon. Kaya pumunta ako dito sa area na laging dinadaanan at cleaning station ng mga King Mac kung saan lagi nakakapana si Native Channel, at dito niya rin nakuha yung kanya pong 13 kilos at mababaw lang ito mga ka-adventure. Sabi nga nag-comment sa atin, sangdi pa lang naman daw ang sinisisira natin, pero dahil may dive watch tayo, tingnan nyo mga ka-adventure, almost nasa 18 meters na tayo. Wow! Pagkalipas ng mahigit na 1 minutong pamamalagi dito mga ka-adventure sa ilalim ay umahon na rin ako at bumalik na sa bangka. Nag-unload na tayo ng pana kasi lilipat kami ng panibagong bahura at kakain along the way kasi wala pa rin kaming almusal.
Kain po tayo mga ka-adventure. Ang ulam pala namin ay sinigang na barakuda. At good size na ang barakudang ito. Kaya kasya na rin sa amin. At palapit kami ng palapit sa bayan po ng Linapakan. Sa amin pong ikalawang spot na pinuntahan. Ang ganda ng plato ni Batang Spiro mga ka-adventure. Gamit na gamit ang kanyang fins. Ginawa pang bahugan ng sabaw. Wow! Iba pala ang ruta na pinuntahan namin sa usual naming pinupuntahan mga ka-adventure sa pagkakataon pong ito. Lumalakas po yung amihan kaya nagpapabor kami. At along the way ay tutuklas ng mga bagong spot na possible nating mapanaan dito sa may Linapakan area. Kasi nga unti-unti na pong nanunumbalik at ang sigla ng mga isda dito sa Linapakan gawa nga ng natigil na ang dynamite fishing dito sa area. Hindi kagaya dito sa aming nasasakupan. Hindi na ako bumaba mga ka-adventure sa aming ikalawang spot kasi hindi naman nagtagal ang mga kasama nating Spiro kaya lumipat kami kasi medyo matamlay ang Sabino Reef sa pagkakataong ito dahil nawala talaga yung agos. At nandito na kami sa area kung saan tayo nakakuha ng dugtot at malaking mamsa na native channel. Nagpull ako ng trigger mga ka-adventure. Tamaan man o hindi ang pusit na yun kasi gagawa tayo ng ingay or attraction para makarinig yung mga malalaking isda sa paligid at lumapit ito. At maya maya lang, eto na nga, may curious na malaguno na lumalangoy around 15 meters po ang lalim. Kaya dahan-dahan natin po itong nilapitan and trying to close the gap hanggang sa finally ay nakapagsagawa tayo ng pagtira. Hindi talaga laging consistent mga ka-adventure ang akyat ng isda sa mga spots na pinapanaan namin. Lalo na kapag may mga times na mas marami yung nakakawala kasi nagiging threat din yun sa kanila. So the next time around ay hindi na rin sila babalik or kapag nabubulabog na, tuluyan na silang umaalis at lumilipat sa mga panibagong bahura. Kaya mas maganda talaga sana bago sila mabulabog, makasecure ka ng kahit na ilan lang sa kanila o hanggat maaari dapat makuha lahat ng matira. Another dive mga ka-adventure. This time naman ambush po ang ating ginawa at nagpababaw lang ako dito. Around 12 meters lang ang lalim. Mukha lang siyang mababaw kasi nga napakalinaw po ng visibility. At para po sa akalaman ng lahat, ang Linapakan ay isa sa tinaguriang na clearest seawater dito sa Asia. At ambush hanggang sa tuluyan nagkita ang dalawang nervyoso mga ka-adventure. Black tip shark ang bumungad sa atin dito. Panibagong pagsisid mga ka-adventure at ang target ko sana dito ay itong Longnose Emperor na patuloy na lumalapit sa akin. Kaya lang na-distract naman siya nung may dumating na talakito kaya agaran ako nag-change ng target. Ibaling maliit basta importante makasecure tayo ng isda.
Pagkatapos kong masecure at matuhog ang islang ito mga adventure sa akin pong tali sa buya ay agaran akong nagsagawa ng panibagong pagsisid, pero this time ay ambush naman ang ating pong gagawin, hoping na sana ay lumapit sa atin ang dugso na nakita natin. At tara, samahan nyo kong pagmasdan kung gaano kaganda ang buhay underwater. Napakalinaw ng tubig, napakaganda ng coral reef, napakaraming iba't ibang classifications pa ng mga isda mga ka-adventure. Kaya lang yung target nating dugso andun sa unahan, ayaw lumapit. Kaya maya maya lang, pagkatapos kong makapagpahinga, another dive at ambush ulit ang ating pong gagawin dito mga ka-adventure, kasi dinaanan ako bigla ng dalawang naglalakihang mamsa. Literal na mamsa yung nakita ko mga ka-adventure ha, hindi itong GT na nasa harapan natin na nagpapapansin. Gusto nilang sila ang panain. Walang bumalik habang nag-aabang ako mga ka-adventure, kaya umahon na lang ako. Pero maya maya lang pagkaahon ko, wala pang isang minuto, nagsagawa ng agad tayo ng panibagong pagsisid, kasi ito may lumalangoy na mamsa sa ibaba ko mga ka-adventure. Pero hindi ito yung dalawang mamsa na nakita natin kanina. Ito ay maliit lang, mga around 5 kilos lang po. Confident naman ako sa tama mga ka-adventure, kaya hindi ko talaga siya binigyan ng line. Talagang nakatight lang talaga siya para wala siyang mapagsabitan at maging rason na makawala siya. At habang lumalapit ako sa pag-secure sa isda, pailing-iling ako mga ka-adventure, kasi ang laki-laki ng katawan niya. Muntik pa sa daplis ang pagkakatama. Akata pa sa lipat dali. Lalita pa tayo. Okay. Akata pa sa lipat dali ba? Tingnan nato ng islang tuloy at bago sa Nicolas. Pagkaahon ko nga mga ka-adventure, agaran na kami nagbiyahe. Nandito kami sa isla ng Patoyo, sa harapan mismo ng bayan po ng Linapakan, Palawan. Dito kami magpapalipas po ng gabi at magpaplano sa araw ng bukas kung saan naman kami tutuklas ng mga panibagong spot na pwede naming panaan. At kahit unang araw pa lang namin ito mga ka-adventure, lubos na amin pong pasasalamat sa Panginoon dahil sa guidance na patuloy niyang pinagkakalob sa amin, at sa talento na meron kami sa paninisid, at sa pag-claim ng blessing. At syempre sa blessing na talaga namang hindi namin expected na sa unang araw pa lang, ganito kaagad ang blessing na makukuha namin. At syempre yung mga pulahang isda na yan
ay mapapanood nyo po sa channel ni Batang Spiro. Kaya atin pong suriin at abangan sa kanya pong susunod na upload. Oh, taga dali na pa ko. Katong mga katangay. Oh na, taga diha. Shout out Island Girl. Ito, dito kami sa harap nyo, Linapangan. Ayan ang San Miguel. Malibat-siban nga na yung isda. Ayan mga adventure, dito kami magpapalipas ng gabi. At thank you Lord sa guidance, sa aming safe na dive at sa blessing. Yun, tapos pang ulam namin no. Labas kayo. Alright. Si madiskarting Maki's Spur Fishing Adventure Vlog. Walang huli no. Tumira na GT, hindi tinamaan. Batag tumuyo. Alright. Yakuan mo kilo makwa. Garabok. Oy, hakuan mo 20 ka mo koy, may gawas isda. Relax ka lang. Ang kanang angkok, ang kanang nisdi. Okay. Buruta ay. Tambo kayo ni. Taim. Ay, no nga ni. Bye. Tay. Libang na niya. Tulungan na to. Pangatlong repas. Oh, karang titing na ibang Lapo. Yun, ang huli ko. Lit. King Max. Takot na kay Niti po. Mamoram day? Mamoram day? Ikaw ko Almost the same. Ako gamay. Yeah. Ang napitra na ako kay. Okay, that's it. Ako gamay. Kailangan sa iko gunung sunod. Alright. Baggan na ako ba? No. Slice na sa Yeah, ito lang naman yun. Ano? Paleo cognitive. Talakitok huli ni ano. Sa ibutang pay. Joy. Yellowtail. Joy. Nas balde. Oo. Sarap to po mga kaspero. Alright. Yellowtail Carabale. Mga adventure, kain na naman tayo nito. Luto na. Ang niluto natin pong kusinero. Kapato nyo, syempre. Sinigang na talakitok. Kaya lang yung buntot, lumangoy pa. Iihawin na lang, lumangoy pa. Wala stick yan. Bisa mga adventure. Let. Patingkid di na ta maghago. Hinloan na. Hinilo. Ano? Wala himbis. Kit-kit na lang tayo. Ngayon na tulog ka buong gratis sige lang sunod. Wah, banagan tayo mukha ko niya, banagan. Luba na. Kita ano niya. Lagi? Luba lagi. Ako kayo. Dako ko yung ilong. Tanglas na ang mo. Tanglag mo naong. Lami siyong kanha siya kagkilaw. Siguro dyan yung magic sarap ito nyawa. Taro din. Diyan, adventure na natin maluslos. Ang esen. Bro lagi na guys. Shoutout. Ano ka nabigil na siya? Ambot lagi. Pangpahong utok bro. Shoutout sa Adik siguro na. Addict nga. Pangpahong yun bro. shoutout sa basyo namin dyan. Si Nojer Jawom. Jawom. Nojer Jawong. Ang naam ng pawa to. Ano siya nga? Tanglad si mata. Comment ka ulit sa akin, bye. Ato Ikaw gali, sige puspos tayo pang laptop. Comment ka na siya tanglad sa imong naong. Ayan mga adventure, tapos na pong kumain. At pahinga, and then bawi kinabukasan. Sige mga adventure, good night, and we'll see you po sa ating another adventure sa araw ng bukas. Good night, papato nyo. Katogo na talaga. Mga langga. Good night mo lang. Good night, native. Yes sir. Good night, bata. Good night bro. Alright, let's go. At mga adventure, dito ako sa loob ng kwarto. Yung gulo nila dun sa labas eh. Dumating kasing bisita. Kaibigan ni Joey, lalaro sila. At ayan, sensya na sa kalat. Pero shoutout muna tayo mga adventure. Shoutout tayo sa
pinakauna nag-comment si J. Chabanilla, and then top 5 Bosdale TV, Raymond Pangilinan, Felicito Hungay, Batang Spiro, and si Domingo Junior de Lima. And shoutout din natin na nagdaos ang kanya pong kaarawan, ang asawa ni Tome Redoble, kahapon October 29, ka-birthday ni Joey. Ayan, so shoutout din natin syempre ang Salaber and Valdez family, Bembem Miranda Osico, Los Biminda Gomez, Warren Abak ng Kalapan, Dillamas and Madeja family ng Masbate at Caloocan, Eman Cayetano, Edgar Laro, Erwin Ato ng Bohol, Tommy Redoble, Copia family ng Leyte, Marian Garcia, Calvin Muling Bayan, Jonar 54 ng Kuwait, at Celo Jean TV, Romeo and Alcones family, Rene Alisin ng Pasay, John Albert Lumaktod, Cesar Datang, Apostol family ng Cebu, Anton Fernandez, Rodrigo Silinay ng Quezon City, Gonzalo Duran, Nexon Dizon, EDR TV, Donald De Vera, Maximino, Cato Roja Jr., Jopet Hasildo ng Bago City, Mark Garbin, Marwin Musico sa Arenas family ng Cagayan de Oro, Jeremy Solas, Samuel Elmidulan ng Sikihor, kaya Joey Hubo, Idol Terso Manuel Laurio, and Team Noranda ng Canada, Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Munit Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng Saudi, Miss Oliva Mendoza, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss Sabina Shmed, Miss Elisa Gomez, Miss Teresa Lawigan, Miss Emma Gokong, Miss Jen Amor, Miss Jen Agno, Miss Jen Witherspoon, Miss Alin Tandog ng Hong Kong, Miss MM Yamada ng Japan, Miss Rosalino Campo, Miss Angela Hernandez, Doc Stephanie Ferrer, Miss May Bugawisan, and Master Rich ng California, USA, Master Ray Dubibar, by Alvic, and Miss Manilyn Paner ng Chicago, and the Chicago Friends, Lipay Lifestyle and Byroel Paras, and Bro Roel Balabo ng Saudi, Joel Sunobalde ng British Columbia, Canada, Sheila May and Stephanie ng Manolo Fortich, Bukidnon, Arnel Cuyos, Mayflor Kinoveva ng Iloilo, Lexus and Vienna, Ibabaw, shoutout sa inyo, Salde Rojas ng Australia, Alan Ligadia ng Laguna, Anika Padresa, Wilvic Mendoza, Michael Catedral, BJ Forones ng El Nido, Palawan, Elna Chavez, Carlos and Delfinado family ng Iloilo, JMC Tropan Channel Adventure, Sunny Mercado ng Liloan, Cebu, Francis Suganob, Edgy Bulado, Vivian Balyada ng Batanes, shoutout sa mga taga Batanes po, Bro Wilson Wazoo, Monday's Vlog, Arnolfo Travel Adventure and Ticketing Office ng Dapitan, Pihaps, Joe Edlans ng KSA, Romel Canillo ng UAE, V Posadas, Obet ng Porac Pampanga, Joselito Revilla ng UAE, Chad Summers ng Bohol, Tata Ontoy Puji Edward ng Quezon Province, Mix Channel, Jason Son, Miss Telma, and Sir Arvin Mendoza ng Tiaong Quezon, Carmelito Girit ng New Zealand, CDO Rose Vince, Francisco Fizares, at si Ariel Magsalang ng Sablayan, Mindoro. At sa mga di ko natin na shoutout, we'll see you sa ating pong susunod na adventure. Let's go! At hanggang dito na po muna sa aming unang araw sa panibagong daya namin pong ginawa mga adventure. We'll see you sa ating day 2. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go!